Ayan na guys, oh. Magpa-file na ng tax. Makikita mo na yan kahit saan. Pag mag-file na ng tax. Magmiminudo kasi ako guys. Wala akong patatas, bell pepper, tsaka carrot sa bahay. Ito lang to. Malapit lang to sa bahay. Pagbaba lang to ng apartment. Pero nagsasakyan na ako kasi nakakapagod. Ito. Yung mga baboy dito guys, walang balat to. Binalatan nila. Ayan. Tumitingin-tingin lang ako pero hindi na ako bibili kasi meron na kami dun. So, yun lang talaga yung bibilin ko. Wait lang. Alam nyo guys, hindi talaga ako marunong bumili ng dito. Napkin. Kasi, tingnan mo ha. Ayan, napkin. So, ibig sabihin, makapal yan. Ito naman, manipis. Kaya, ewan, naguguluhan ako. Ito naman, extra long. Meron sila dito mga tampon. Meron di man ako gumagamit. Yan, uy. Ewan ko ba? Paano ba to? Ano ba yung bibilin ko nito? Kasi, tinan mo. Tinan mo, nakalagay dito tin, tapos liner. So, ibig sabihin, parang liner lang siya. Asan ang napkin? Ito naman, ito siguro, overnight man ito. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung napkin? Susubukan ko na lang to. For $4.79. Ito. So, yun lang guys. Uwi na tayo. Medyo nag-i-snow kaunti. Nag-i-snow kaunti. Yan. Malapit lang talaga apartment namin. Ayun lang oh. Yan. Pero tinatamad ako maglakad. Kaya nagsasakyan ako kahit na malapit lang. Pumapatak ng kaunti yung snow. Let's go! Alam nyo guys, hindi naman siya nakakapagod talaga maglakad. Ang reklamo ko kapag naglalakad is malamig. Malamig kasi. Tapos pag bitbit mo yung mga groceries mo, malamig sobra. Kaya mas mainam na sa akin na nagsasakyan. Kasi hindi ko na bitbit yung mga groceries, hindi pa ako giginawin. Kasi malapit lang din naman siya. So uwi muna ako guys kasi naghihintay na dun si daddy. Bantay niya yung dalawang bata. Tapos magluluto na din ako ng lunch namin. Pero si daddy is nagluto na siya ng siomay niya. Kasi nga nag-diet siya. So ang ulam na ito is para lang sa akin at saka sa mga bata. Kay Elisha at saka kay Ethan. Dito na ako sa bahay guys. Ito yung napamili ko. Dalawa lang ka potato, bell pepper. Lalaki ng bell pepper dito. Yan, sobrang laki. Tapos yan. Tigi-isa lang binili ko. Kasi ayoko yung maramihan na pack. Hindi ko naman laging ginagamit, nabubulok. Nakalimutan kung bumili ng carrots guys. Kaya dinamihan ko na lang yung patatas. Kaya ito na yung menudo na walang carrots. Okay lang yan. Bakit? Sundo man siya. Alam nyo guys, hate na hate niya talaga yung car seat. Ayun ako ng batang yan. Ayaw na ayaw niya dyan sa car seat. So nandito kami ngayon sa school ni kuya. Kasi sinusundo namin. Sumama na lang din kami ni daddy.
para makalabas-labas kami. Kasi bukas may work na si Daddy ulit ng 2 days. So, ako na naman maghahatid sundo. Aya! Aya! How's your school? Good. Nasa bahay na kami. Ayan, titiyo. Hindi, pupunta siya sa pupunta siya sa mail kasi titignan ko may mail tayo. So, yun na nga guys, no. Today is Tuesday and magpa 5 PM na dito. And nag-i-snow kami kaunti, pero parang hindi siya dadami talaga kasi nga mababa na yung temperature namin. So, ngayon guys, tumawag na naman yung opisina dito kasi may nag-complain na naman daw yung mga matatanda dito sa baba namin. Nagsabi sila na meron na naman daw mga footstep, mga footstep daw, mga late evening daw, mga 11:30. Tapos, sabi ko kay Kevin, paano meron pang mga footstep at saka mga nalalaglag na object na by 11:30, tahimik na bahay namin. Kasi nga, ang mga bata, pinapatulog namin sila ng alas 8. So, 7 PM, pumapasok na kami sa kwarto talaga. Ganito rotation namin. 7 PM, pasok na kami. Naka-ready na lahat. Yung mga bata, inaayosan ko na. Ready for bed. But before kami talaga matutulog, ay nagro-rosary kami. So, yun ang rotation namin. Rosary kami ng mga 15 to 30 minutes. Tapos, pagkatapos nun, matutulog na kami. Hindi na kami lumalabas ng kwarto namin pagkatapos namin mag-rosary. So, mga 7:30, tapos na kami mag-grocery niyan. Or kung medyo late, mga alas 8, tapos na kami mag-grocery. Tapos, papatulugin na namin yung mga bata. Minsan naman, mas maaga natutulog si Alicia, tapos si Kuya na lang pinapatulog namin. Kasi si Pio naman, hindi naman siya mahirap papatutulugin kasi nakahiga lang to naman sa akin. So ngayon, hindi namin alam ni Daddy hindi namin alam kung ano yung mga naririnig nila. Kasi nga, kami din dito sa amin, kagaya kagabi, meron kaming naririnig na parang, alam mo yung parang may nagpupukpok na tuloy-tuloy. So, akala namin, meron lang silang tinatrabaho sa taas, dito sa taas namin. Pero never kami nag-complain. Kasi syempre, tao lang din sila. Meron din silang mga buhay. So, okay lang sa amin na nag-iingay sila. Basta as long as hindi siya sobrang ingay na disturbing din sa amin na nagigising kami. So, wala kaming problema sa neighbor namin dito sa taas. Wala kaming problema talaga. Kahit na mag-ingay pa sila, kahit na sa umaga meron silang mga object na nababagsak, wala akong problema. It's fine for us kasi malay natin may mga bata din sila, 'di ba? So mga last month yata, natanong namin tong kabilang door namin na neighbor. Tinanong namin si Lola. So sabi ng asawa ko, may naririnig ba siya na ingay sa amin or yung speaker namin or yung mga iyak ng mga bata, yung mga ganon, yung mga loud noises namin dito. Sabi naman niya, wala naman daw siyang problema sa amin. Wala daw siyang naririnig or anything dito. So we don't know kung ano yung mga naririnig nila. So siguro I don't know talaga. Hindi ko talaga alam but hindi naman kami perfect din na, alam mo yun, yung wala kaming malalaglag dito or wala kaming mababagsak. Kasi syempre may mga anak ako, naglalaro sila. Ngayon nga, ang mga laruan nila, pinalagay ko na sa kabilang kwarto para doon na sila maglalaro. Kasi carpeted ang kwarto namin doon. So, hindi siya talaga nagbibigay ng sound sa baba. So, mas gusto ko doon sila sa kwarto naglalaro. So, hindi ko alam kung bakit sila nakakarinig pa ng something if ang bahay namin puro rubber na. So, I don't know kung saan sila banda kasi dito na area na nilalagyan namin ng rubber, diyan yung mga anak ko naglalaro. Kaya hindi ko alam. Kung papaalisin nila kami, bahala sila. Aalis kami at aalis kami. Kasi, syempre, napupuno na din kami. Alam mo yun, kami na yung nag-adjust, tapos panay-complain pa din sila ng mga ganyan. Wala naman kaming ginagawa. Halos nagtitipto na nga kami naglalakad dito. Kasi syempre, iniintindi namin sila, matatanda na sila Tsaka, kami na lang yung mas hinahabaan yung pasensya. Kasi,
alam mo yun, wala wala tayong magagawa. Nandito tayo sa area na yung kailangan tayo yung mag-adjust kasi immigrant lang kami dito. So bahala na, pagdasal na lang namin sila kung ano man yung kahinatnan, kung papalayasin tayo dati, 'di ba? Papalayasin kami, lalayas na lang kami dito. Kasi lalaki din si Pio, wala na. Okay lang ako mabash kasi di naman nila alam kung ano yung mga nangyayari dito sa bahay. Kasi paglaki ni Pio, tinan mo, paglaki nito, expect ka, magtatakbo-takbo na naman to. Maglalaro sila ni Alicia. Merong ano pala? Wala. Wala pa din yung ano namin. So, okay lang sa amin, guys. Kahit napalayasin kami dito. Kasi, nakaka-stress. Nakaka-stress sila, isipin. But, yes. Sagutin ko lang din pala yung nag-comment sa akin na maraming beses na daw kami napalayas. Hindi po ma'am, hindi po kami maraming beses napalayas. Kung tinitignan mo lang yung thumbnail ko sa YouTube channel ko na aalis na naman kami, mga ganon-ganon. Hindi po kami napalayas. Kami po ang kusang umalis sa apartment kasi kailangan namin lumipat. Gaya nung una na resident manager kami, umalis kami doon sa apartment na yon kasi kailangan namin mag-move to Beausejour. Tapos, nung sa Beausejour naman kami, lumipat naman kami dito sa City Back kasi nalipat naman si Daddy ng work dito sa Beausejour. So, hindi po kami napalayas or napaalis ng kahit kaninong company ng resident dito sa Winnipeg. So, hindi pa po kami napalayas ng dahil sa mga anak ko. At saka naging resident manager din po ako dati, kaya alam ko din po yung mga rules talaga dito sa bahay. At saka dati nung naging resident manager din ako, nakakatanggap din ako ng tawag dati sa mga tenant ko na may mga ingay, mga ganito. But i-relay ko yon sa main office ng company na pinagtrabahuan ko dati. But then, ang laging sinasabi nung boss ko dati na anong oras ba nag-ingay sila or ano pasok naman siya sa time limit ng ng Canada na nag-ingay is wag na lang daw pansinin yung nagreklamo kasi may rules kasi dito sa Canada kung anong oras lang yung dapat mag-ingay ka at saka dapat tahimik yung bahay mo. Ngayon, yung nag-complain kasi sa akin, ang dahilan naman nila ay panggabi yung work nila. So, lagi halos araw-araw silang nagko-complain sa akin kasi imbis na matutulog daw sila, hindi daw sila makakatulog kasi nga maingay yung taas nila is hindi naman pinapansin ng main office kasi nga may bata yung sa taas nila. But then, bago pa ako pumasok as a resident manager doon, winarningan na ako ng office na ganito, si unit na ganito is nagko-complain na yan siya ng noise lagi. But ayun na nga, hindi nga nila pinapansin kasi yung ingay naman ng room ng nasa taas nila ay pasok naman siya sa time kung anong oras dapat mag-ingay lang yung mga tao. Kasi syempre, may mga buhay din naman yung mga tao. Gaya namin, may mga anak kami na gusto din nilang maglalaro. And hindi mo din maiiwasan na minsan merong nababagsak sila na mga bagay-bagay or kami mag-asawa. Yung mga ganun, mga simpleng bagay dito sa bahay kasi hindi naman tayo perfect na tao. Ayun na nga, okay lang yun. Kami na lang ang umiintindi. Kami na lang ang iintindi talaga dito kasi we have no choice kasi ang lagi nilang panlaban naman dito sa baba ay matagal na sila dito sa building na ito. Nung naglagay nga ako ng review sa Google na account ng company na ito, tinignan ko siya ulit, parang binura nila. Kasi parang nagbigay lang ako ng review sa company na ito para lang na alam mo yun, may makabasa na family na balak nilang mag-apply dito kasi most of the people na nagstay kasi sa building na ito ay mga eldest na, which is alam natin na maiksi na ang pasensya ng mga matatanda, so may tendency na
ganun pa din ang mangyayari gaya ng nangyayari sa amin. Pero hindi lahat, kasi meron ding mga matatanda dito na mababait din naman sila, gaya nung kapitbahay namin dito, napakabait niya. Hindi ko nila lahat ng matatanda ay mahaba ang pasensya, hindi ko din nila lahat na matatanda ay maiiksi ang pasensya. Meron din talagang matatanda na ano sila ng mga bata. Kasi meron nga dito mga neighbors ako na na nandito yung mga apo nila, minsan nakakausap namin, yung mga ganon tumatakbo-takbo dito sa hallway, nakakatuwa. But then, yun na nga ang sinasabi ko na hindi lahat ng tao ay gusto yung mga bata. Meron talagang ibang tao na ayaw din ng mga kids. Kasi ang attitude ng mga kids ay syempre malikot, maingay, yung mga ganon. Kasi yung ibang tao dito is ayaw din nila ng mga ingay, ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng mga malilikot, yung mga ganon. Kasi hindi naman lahat ng tao ay pare-parehas ng mga, alam mo yung mga gusto. But that's fine. So, ang gagawin na lang namin ni Kevin talaga is hindi na namin siguro i-renew yung contract next year. So, hindi na namin siya i-renew. Maghahanap kami siguro ng malalapitan na malapit lang din dito. Gusto namin tong area na ito kasi malapit sa work ni Daddy at saka at the same time malapit sa school ni Ethan. So ngayon maghahanap kami ng apartment na it's either sa basement kami or sa main floor kami or townhouse or anything. Basta mag-iikot-ikot kami dito. Baby by summer, maghahanap-hanap na kami. Kung meron lang talaga kaming pambili ng bahay kaagad-agad, why not, 'di ba? Napakahirap bumili ng bahay dito sa Canada kasi kailangan pa na siya ng down payment and everything. So hindi siya madali. Kaya ngayon nag-iipon pa kami ng pang down payment namin sa bahay kasi sino ba naman yung ayaw na makabili ng bahay para lang sa mga bata na para hindi na sila makakaistorbo sa ibang tao. Alam mo 'yun. So naghihintay pa lang kami na makapag-ipon na talaga kami ng pang down payment namin. Tapos, yeah, why not? Sino ba naman yung tao na ayaw na bumili ng bahay, di ba? Kasi mas maganda pag may sarili kang bahay kasi meron ka ng privacy and everything. Meron ka ng matatawag mong sayo kahit na utang kasi gano'n naman talaga. Kailangan uutangan kasi wala ka namang 500,000, 400,000, 300,000 Canadian dollar pambili ng cash. So, it takes time talaga. So, that's fine. Kami na lang talaga mag-a-adjust sa kanila kasi wala kami naman talaga yung mas iintindi pa sa kanila kasi panay reklamo pa din naman sila, wala na kaming magagawa dun. So yun lang guys, good vibes lang. Kami ni Kevin hindi na naman masyadong pinapaapekto yung sarili namin kasi nakaka-stress lang pag lagi namin silang iisipin. Na-stress kami syempre halos sa yung mga anak namin hindi na nga makapaglaro, yung mga ganon. But that's fine kasi ganon talaga So hanggang dito na lang guys sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat at saka sa mga nanonood ng mga vlogs sa akin. Please subscribe my channel, like, share, and comment any suggestions or any videos. No bashing please. And yeah, hanggang dito na lang. See you to my next vlog. Bye!